kayo po yung makakasuhan ng personal, pero nagpapagamit po kayo kala Alan Peter, kala Rodante Marcoleta. Pero kayo po yung nakakasuhan, no? Alam niyo po, itong mga ito, sila nga in relation to the 18 Marines expose, may kaso ba sila? Wala. Personal po kayo nakakasuhan. At dalawa po ang epekto niyan. Hindi na po sa inyo personal, sa pamilya nyo, at sa mga saling-lahi ninyo. Kasi every single time na you're not telling the whole truth, hindi naman po hindi na po preclude yung possibility na some of you may have delivered some amount of money. Pero ang requirement po sa inyo sa batas, whole truth and nothing but the truth. Hindi may mga sinasama-sama kayo dyan na kung sino-sino, basta-basta lamang na walang prueba. No? So, yun nga po, ang pinapapakit ninyo, hindi lang po yung imahe ninyo, hindi lang kayo may personal liability, yung pamilya ninyo, yung salin-lahi po ninyo, yung bansa ninyo ang binababoy. So, wag po sana kayo pumayag. Correct. Nag-expect ba kayo ng sa Lunes? Kung biglang lumabas si Alan Peter Cayetano and assert his position na siya yung legit na Senate President. Gulo yan, sigurado. Well, siyempre, that is an internal matter that the Senate will have to resolve, no? Pero I think externally, yung pong Malacanang at yung pong Palasyo has officially recognized the leadership of Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. But I think that is still a matter that, of course, any senator can raise, no, in any proceeding, whether in plenary or in committee. So we will leave it to them to resolve that po pagka nagkaroon na po ng pagpupulong sa Lunes. Kami po sa civil society naman, no, na kung matatandaan niyo, we launched Bantay Senado last Monday. Kasi nakikita po namin na itong Senado ay na-hijack ng ilang mga tao makakapangyarihan na binababoy ang ating mga institusyon. No? So sabi namin, let's remember that the Senate is the Senate of the people. Senado po natin yan, hindi po yan Senado ni Alan Peter Cayetano. No? So magbabantay po kami, magmamatsyag, at saka sa amin, no, kahit naman po sino, kahit ako po siguro, baka pwede ako pupunta sa Senado bukas, sabi ko ako ang Senate President. But does that have constitutional effect? Does that have legal effect? Am I recognized by my co-equal branches in government, specifically the House of Representatives and the Executive, who are the political departments who will have to deal with me? Sa LETAC po ba, pwede pumunta lang doon si Alan Peter at sabihin, ako ang Senate President? Hindi naman pwede. Pwede ba ako mapunta doon? Sabihin ko, ako Senate President? Even in international relations, di ba, a state cannot just assert itself. It has to be recognized by the international community. In our particular instance, your leadership must be recognized by your co-equal branches of government. Ano ba ang malinaw dito, no? And babalik lang tayo, kasi alam ko naman, di ba? Tumatalino tayo, alam na natin dati isipin yung forthwith, no? Alam na natin ngayon Adelino versus Cuenco, no? In any permutation and combination, Alan Peter Cayetano, wala ka ng majority. Kasi kung meron kang majority, dalhin mo sa plenaryo yung war bodies mo. Pero the fact of the matter is, in any permutation and combination, ang kaya mo lang dalhin sa plenaryo, 10. So ang tanong ko, how can 10 be more than 12? Diba? So kung very confident ka na ikaw ang Senate President, bring the warm bodies of your supporters in the Senate floor. So, ang malinaw dito ngayon, sabi niyo, it takes 13 to elect a Senate President. You are right. But it doesn't take 13 to remove you. It takes a simple act of a majority who has the quorum and can actually declare all seats vacant. So you're no longer Senate President. If you want to remain in power, I challenge you in any session. In any session, kahit sa Monday, bring 13 warm bodies of your supporters who are senators in the Senate floor, and then we will all shut up. Pero kung 10 ka lang, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo para sabihin na ikaw pa rin ang Senate President, 10 lang naman ang supporters mo. Yung 12 po, malinaw na doon. Baka nga, di pa maging 9 pa. Tingnan natin ang mga nasusunod na kabanata sa Senate teleserye. Kong Terry, itong mga nagdaang araw, lagi-laging napag-uusapan yung issue ng recognition insofar as yung legitimacy nung bagong talaga na mayorya sa Senado. Maaari ba nating tulungan yung ating mga kababayan na nakikinig para maipaliwanag ano yung significance ng recognition dito